Sa kalaliman ng gabi, isang reklamo ang idinulog sa barangay. Isang babae ang nilooban at hinipuan ng kapitbahay. Ang biktima at suspect, kapwa lango sa alak. Habang nagro-robbing tong patrol namin, doon sa Block 37, na-encounter nga niya yung babae na nagre-reklamo na pinasok di umano siya ng isang lalaki. Kuchilyo ka? Oo, wala. Kuchilyo na pinapin mo. Nandiyan, wallet mo. Ganun. Sinabing hinihimas-himas siya sa mukha. At inamin naman niya para sila nakainom. Pero may naramdaman siya hindi maganda, kaya nagsumbong siya sa barangay. At nung kinapkapan nga, ayon nga sa mga bantay bayan natin, nung kinapkapan tong Eddie, nakuha na siya ng patalim sa tagiliran. Bakit? Ano ginawa sa'yo? Pumasok po kasi sa amin. Tulog na kami lahat. Kasi ang nanay ko pumunta sa kapatid niya. Eh, nagkainuman sila, syempre magkakapatid, nalasing. Umuwi, natulog. Eh, ako po, galing po ako sa ate ko, sa kapatid ko rin, nagkainuman. Pero di naman as in lasing na lasing. Inuman na isang bote. Pumasok po ito. Syempre, kasarapan din ho, natulog ko dahil napagod din kasi ako sa paglalaba, gabi na ako natapos. Naramdaman mo ako gumagano sa mukha ko. Syempre, nagising ako. Namulatan ko siya. Sabi ko, paano ka nakapasok? Hindi kita ginaganon. Hindi ginaganon. Yung ulo mo, ganun lang. Pero hindi ka umano. Oh, ngayon, Hindi ka pala balik. Bakit? Alam mo ako lasing? Sa mukha ka lang hinawakan. Umiinom ako, pero nalagay sa tiyan. Sa mukha lang niya eh. Ako, ganun kuya. Sabi ko, respetuhin mo naman sana kami lahat. Kasi puro babae kami. Hindi kita ganun. Pero yung Tulog na kami lahat. ulo mo, Siya ginaganon ko lang. Ginaganon ko lang. Pero baligonon ka. Oh. Natural, syempre nararamdaman ko may gumagano sa buko eh. Eh, bakit mo sabi mo ginaganon kita? Bakit? Obvious ba? Oh. Kasama na rin yun. Kilala mo? Kinakasama ko kuya sa inuman. Ano yung ginawa mo sa kanya eh? Wala namang ginawa ko. Si ano? Ha? Wala namang ginawa sa Tulog ka kanya. sa... Eh, ba't mo pumasok doon sa loob ng bahay? Sabi niya. Tulog na kami Hindi, kasi kuya. kanina- Sarado na nga eh. Daw. Pag galing sa atin niya, di inintay ko. E dito pagtawag ko sa atin niya, mamaya, uwi ka na doon, sunod na ako doon. E di, balik ako. E di, ilang bis na akong balik, ilang bis din na akong tawag. Hindi, Makato ka o tumatawag ka? hindi, tatawag lang ako. Tapos, Kung kailan ka sa loob ng nakapasok bahay. na ako, tsaka siya pumasok kasi tahimik na eh. Nung, Tsaka siya pumasok, ganun niya dumating kuya. sila, nung dumating sila, Alam mo ng nanay ko, mali yung ginagawa mo. Alanganing oras ka kung pumunta sa loob ng bahay namin. Sa pag-siyasat ko, itong si Josa ay hiwalay ito kasi ang asawa nito ay nakakulong. Itong si Eddie, hiwalay din, yung asawa nasa probinsya. At magkainuman sila. Ayusin mo muna sarili mo bago ka mag-asawa. Ba't kami dalang kutsilyo? sa akin kasi yan, eh kasi may... O inamin mo, bakit mo dala ka nito? May nangaaraw kasi sa akin, kaya defense ko lang yan. Self-defense? Nadala ka nito? Eh, kasi- Ito pala kaso na eh. Oo nga po. Sabi nga sa kanya, bawal yan. Ano yan eh. Illegal possession of a deadly weapon. Bawal yan. Hindi ganun ang pag-defense sa sarili. Magdadala ka ng patalim, mali yun. Hindi naman maghahabla na yung babae ng sa kanya harassment. Sabi nga lang niya, patulugin mo na yan kuya dahil mamasada, maghanap buhay. Pero, pinapirma natin yung babae na huwag lang ulitin sa kanya. Yung ganyang panghihipo. Safekeeping muna kita sa Pero mambo, kuya. Ang ginawa lang natin, i-pending lang natin doon sa gritong si Eddie dahil dito sa kutsilyo ng hawak-hawak. Pakausap lang natin sa ating kapitan o sa lupon. Inaaraw sa kanya itarap. Ang ayaw ko lang yun, inistorbo kami lahat. Puro babae kami. Isa lang yung anak kong lalaki, maliit pa yan, 6 na taon. Ano laban ng maliit ko? Diba? Ilang kami mga babae. Hindi ibig
sabihin na ganyan, na ngayon lang. Nagtitimpi lang ako, hindi ako sana. Nakainom ako, pero pakisama ko pa rin siya. Pero wag lang niyang uulitin ang ginawa niya. Kahit sa may baba ka. Inulit, nakapirma dyan, kasuhan na natin ang act of lascivious business or sexual harassment. Pwede rin yung kaso. Sa kutsilyo, pwede yun. Illegal possession, BP6. Illegal possession of deadly weapon. Eh, tinulugan na naman pala ako. Naman may sasabihin ko sa kanya, sana, hindi ko alam sa kanya. Kasi, parang gano'n kapag yung nakakainom, parang gano'n siya. Parang shock siya. Hindi na siya sasampahan ng kaso ni Diyosa. Hindi na rin namin kakasuhan dahil sa pagdadala ng kutsilyo. Nagpapahingi lang natin siya, tapos binigyan natin ng counseling after several hours, pinauwi na rin natin. Sa mga biktima ng namumolestya o minumolestya, maaari po tayong tumawag sa ating barangay, sa ating local na pulis, sa 117 para madaling ma-actionan. Huwag masyadong iinom sa karsada at ilalagay lang yung ininom sa tiyan. Maraming salamat mga igan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming programa. Ako naman Arnold Clavio. Hanggang sa susunod na Huwebes dito sa Rescue. Naniniwala kami kahit sino pwedeng tumulong